Kamakailan nga ay naitopic natin yung tungkol sa pagkuha ng DTI permit at kung plano mong irehistro yung iyong mga business na tungkol sa printing. So kahit pa paano may mga nagko-comment sa atin na kahit 4,000 subscribers lang tayo, active yung mga audience natin at hindi kagaya ng 150k subscribers ay parang same lang din ng viewers natin. No? Bakit kaya ganon? Ano ba yun? Mga bots lang ba yun? So mabalik tayo sa topic natin. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa pagpaparehistro ng inyong mga online business kagaya dyan sa Lazada, TikTok at Shopee kung plano nyo mag-start ng business dyan sa mga platform na yan. So ako personally meron na akong Lazada online pero wala na akong plano pang ipagpatuloy yon dahil sobrang daming mga permits na kailangan. So kung ikaw kung desidido kang mag-register dyan sa online, Lazada, Shopee, TikTok, kahit papano meron akong isi-share sa inyo na ni-research ko naman kahit papano para magkaroon din kayo ng idea. So salamat din sa mga nagko-comment sa atin, sa mga nag-share sa atin ng mga details. So unang-una, ang kukunin nyo, DTI permits na kailangan merong nakadugtong sa inyong pangalan na online shop. So kagaya dito no, nag-comment siya sa atin, sabi niya additional lang. Sa mga magbebenta online, mahigpit sa BIR need nakalagay na shop or online shop. Ayun. So halimbawa, ang pangalan ng inyong online shop, Black Gaming Online Shop, ganon. Kailangan may nakadugtong na online shop. So siya daw goodbye 2K dahil pinabago pa niya yung kanyang pangalan. So eto pa isa kong nasagap. Sa DTI kasi kapag mag-a-apply kayo dyan, merong 4 na kategory. Barangay, municipality, regional at national. So dapat ang a-applyan nyo na dyan direkta ay national kasi nire-required ni BIR kung online shop kayo, Lazada, TikTok, Shopee, kailangan national yung scope ninyo. So 2,000 yung babayaran doon. At meron pang mga nagsishare din dito no. Ang dami kahit papano. Salamat sa mga nagsishare ng mga ideas. Isa sa mga nasagap ko, kailangan kapag mag-online kayo, hindi na pwede ata yung personal bank yung inyong ilalagay doon. Ibig ko sabihin, kapag kumita kayo sa TikTok, Lazada, Shopee, hindi na pwede sa personal account nyo mapupunta yung kita nyo. Kailangan mag-apply na rin kayo ng business bank account. Ibig ko sabihin, yung business bank account ay same ng pangalan ng business ninyo. So alamin nyo na lang yung mga bangko ninyo kung saan kayo komportable na bangko, kung ano yung requirements para makapag-apply ng business bank account. Kasi hindi na pwede yung personal account. Sa mga nasagap ko, no, sobrang dami kong nakikita, kailangan business bank account na daw. Hindi na pwede yung personal. Kasi 'di ba sa personal nakalagay pangalan mo. So sa business bank account, pangalan na ng negosyo mo yung account na yon. And then ayun nga no, yung mga detalye na sinabi ko sa inyo, dapat tandaan nyo yung mga yon kasi para hindi na kayo umulit-ulit pa. So napakadali lang naman kumuha ng DTI, pwede sa online, pero sa ngayon sa mga nakikita ko, medyo congested yung website ng DTI. Ibig ko sabihin yung DTI sobrang daming nagbo-browse ng website na yon, kaya medyo mabagal or hindi nakakapag-registered. So pwede rin kayo mag-registered sa negosyo center sa inyong mga barangay dyan. Tanungin nyo na lang kung saan pwedeng mag-rehistro ng DTI. So kung online lang naman kayo at wala kayong physical store, alamin nyo sa inyong mga barangay kung paano mag-rehistro nung sa DTI, yung Barangay Micro Business Enterprise. Tapos hindi na kayo nga kukuha ng mayor's permit, business permit para dyan sa inyong mga online Lazada, TikTok, Shopee. Dahil ang kukunin nyo na lang dyan ay DTI at yang sa BIR. So sa mga nagko-comment dito, no, salamat sa mga makakapanood nito. Mag-share lang din kayo ng mga knowledge nyo dyan sa mga comment section kasi napakalaking tulong ng mga comment ninyo para ma-share din natin sa ating mga viewers dito. So dito, kung i-close mo din yung iyong business online store, dun pa lang nangangailangan ng business permit. Pero syempre, ibang usapan na yun. Bakit close agad, diba? No? So tsaka na natin pag-uusapan yun. Pero salamat sa mga nagko-comment talaga dito, no, sa pag-share ninyo ng mga details. Para sa hindi naman nakakaalam, ang balita
validity ng DTI ay 5 years. So ibig sabihin yan, kapag hindi nyo na-renew yung DTI ninyo, maaaring may gumamit ng pangalan ninyo at hindi na kayo makagamit ng pangalan ninyo dati dun sa inyong mga business. So another kuha na naman ng mga permits yan. Kaya kailangan antabayanan ninyo kung mag-e-expire na, kailangan i-renew nyo kaagad. So, syempre kapag ka magre-rehistro kayo sa BIR, magpapagawa din kayo dyan ng resibo. So, i-research nyo na lang kung paano yung mga gagawin at meron dyan booklet, bibili kayo ng booklet na dyan nyo ilalagay din yung mga kinita ninyo and then yung mga details dyan. So, napaka-hassle. Ayan yung isa sa mga reasons kung bakit ayoko nang mag-online shop dyan sa Lazada, TikTok, Shopee. Sobrang daming mga hassle. So, siguro next video, meron akong i-share sa inyo na isang website kung saan tayo pwedeng magbenta din na wala nang kailangan mga requirements na ganyan. At sa tingin ko ay puputok na naman itong website na to. Ibig ko sabihin sobrang dami na mga magpupunta doon sa website na yon. Dahil syempre yung mga iba, konti lang yung kinikita. Syempre may stress pa, dami pang mga aasikasuhin. So maraming mga shop talaga na magko-close dyan sa Lazada, Shopee, TikTok. Pero meron din namang mga good side talaga yung pagkuha ng mga permits dyan sa online shopping. Syempre kumita ka naman. Ayun, 'di ba? So next time tatalakayin natin kung ano yung mga epekto, maaaring maging epekto niyang pagre-rehistro ng mga permits. Good side and bad side, meron yan. And then ayun nga, i-share ko rin siguro sa inyo next video natin kung saan tayo pwedeng tumambay. Doon na lang tayo magbenta-benta bells ng mga ating mga crafts, ng ating mga kina-craft na printing, 'di ba? At hindi na tayo ma-hassle pa. Yun nga lang, syempre i-make sure nyo yung mga kausap ninyo ng mga customer, kung mga previous nyo naman siya na customer. At sinasabi ko sa inyo, kapag merong magpapagawa sa inyo or meron kayong mga client, lagi nyong kukuhaan agad ng down payment. Kasi kung walang down payment yan, kwentuhan lang yan. So siguro dito na natin tatapusin itong video na to, na kahit pa paano meron tayong mga mangilan-ngilan na i-share tungkol dyan sa kung plano nyong mag-online business dyan sa Lazada, TikTok, Shopee. Recap lang tayo, mabilisan lang. DTI, kailangan national, and then kailangan may online shop na nakalagay dyan, and then sa business bank account, kailangan yan. And then pag kukuha nga kayo ng DTI, kailangan i-rehistro nyo kagad yan sa BIR para hindi kayo ma-penalties. 20k din yung mga penalties dyan base sa mga nasasagap-sagap ko. And then magpapagawa din kayo ng mga resibo at ayun, so on and so forth. Kung meron man ako mga nabanggit na mali, i-correct nyo na lang ako. At kung meron kayong mga information na maidadagdag, i-comment nyo na lang dyan. At ang masasabi ko na lang, goodbye Lazada. Ayun. Pero hindi ko alam kung anong mangyayari dun sa mga online shop natin. Antayin na lang natin kung magko-close. Bahala na yung Lazada na yan. Mahina lang din naman yung customers ko dyan. So, ayun. Like, share, and subscribe. Comment down below kung may mga katanungan kayo dyan. Comment down below mga tropa kapag may mga iba kayong mga details pa. Maraming salamat. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento, ikaw ang bida. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento, ikaw ang bida.